Magandang araw po mga kababayan. So kakarating ko lang po galing work. So ngayon po is pag-usapan muna natin yung batang pinigilan ni Sir Paul na hindi maibuya doon sa hindi niya kakilalang lalaki. So yung bata is 15-year-old pa po. So yung lalaki is nasa sabi niya 28 pero sa tingin ko hindi na po siya 38 kasi mas matured na siya doon sa kanyang edad. So sa mga ganitong sitwasyon hindi na po to bago kay Sir Paul kasi po dati meron na pong natulungan si Sir Paul. Kilala niyo po ba si Maylene? Alam ko kilala sa karamihan natin kung isa ka pong follower ni Sir Paul. Kilala niyo po si Maylene na unang natulungan ni Sir Paul na hindi maikasal doon sa sa lalaki. So sa mga igorot kasi uso po sa kanila yung tradisyon po talaga sa kanila yung mga buya-buya. Yung hindi magkakilala yung dalawa tapos ipagkasundo ng mga magulang para maikasal kahit bata pa ito. Basta ganoon yung mga nila tradisyon. So sa mga ganyang tradisyon, parang naano si Paul ba na kailangan matulungan kasi kawawa yung bata. Mayroon pang may chance pa na makapag sa kanyang sarili. Makamit pa niya yung mga pangarap niya. Kaya mabuti na lang nakita ni Sir Paul si Maylene at natulungan niya po. Ngayon po ay mabuti na yung pamumuhay ni Maylene kasama si Russell doon sa Manila. Doon po pinatira ni Sir Paul sa kanyang kapatid para doon mag-aral. So ngayon masayang-masaya yung bata kasi makakamit na niya yung mga pangarap niya. Hindi na magtatagal, magkakalis na yung bata. Pati yung mga magulang ni Maylene nakakapunta doon sa sa Maynila kasi nung dibo ang bongga kasi ng dibo ni Maylene. So pumunta doon, pinapapunta doon talaga ni Sir Paul yung mama nila at papa. So ngayon po, yung batang to, pangalawa na to yung natulungan ni Sir Paul. Ito mismo yung pinaka-thrill ba kay na mismong araw na yon yung yung pamamanhikan. So yung mga tao talaga is naka-ready na lahat. Nandoon na yung mga pagkain, nandoon yung mga baboy, nandoon na yung mga kamag-anak. So parang nahihirapan talaga yung parang pigil hindi nga yung pagtulong ni Sir Paul talaga doon sa bata. Kung ako po matatakot ako kasi hindi mo naman alam yung mga ugali ng mga katutubo, 'di ba? Mabuti na lang andun si Peking Bombay. So siya yung nakikipag-usap doon sa mga katutubo. Pero itong si Sir Paul natin talagang ang tibay ng loob ba, hindi natatakot na kausapin yung lalaki. Kasi yung ibang lalaki magagalit yun kasi nag-e-expect na hiya na maasawa na yung bata. Kaso nandun si Sir Paul, napigilan niya kasi kinausapan niya yung bata kung gusto niya pang mag-aral. So sinabi naman ng bata, yung hindi talaga kung yung sagot ng bata kasi nga bata pa siya, sabi nga gusto pa niya mag-aral. So yung lalaki parang naawa. So kasi 15 anyos pa lang tapos siya ilang taon na. So yun lang, pag ganong mga sitwasyon ba, yung lalaki kasi is nakagastos na. So yung alam na ni Sir Paul yung mga patakaran ganyan na pag nakakagastos na yung lalaki, kailangan mo talagang bayaran. So kinausap ni Sir Paul yung mga magulang na ganun nga na kailangan yun nga, kinausap ni Sir Paul yung mga magulang ng bata ni Langga. So nagkakamali pa niya siya, nagiging langlang yung tawag. So kinausap ni Sir Paul yung mama ni Langga na kung pwede, hindi na lang pag-asawahin yung bata. Gagawin niya na lang pong scholars. Si Sir Paul yung magbibigay ng allowance. Kaya, parang napaisip yung mga magulang, sumigi naman. Kaya, hindi talaga natuloy yung pamamanhikan. Pero, ito yung pinaka hindi mo inaasahan na mangyayari pag mga ganoon palang sitwasyon, yung mga taga-tribo. Hindi talaga natin alam kung ano yung mga tradisyon talaga nila. Kasi nga, yung bata is mayroon palang kapatid na mas matanda sa kanya. Kaso yung babae, meron na siyang isang anak. So, hindi, walang asawa, iniwan ata ng asawa. So, yun pala, pwede pala yung ipalit sa kanya na magiging asawa doon sa lalaki. So, mabuti na lang, nandun yung dato nila. Yung dato nila yung gumagawa ng paraan kasi yung dato is kamag-anak niya yung tatay ng bata. So para walang mangyaring na walang mangyayari na uuwi yung lalaki na walang hindi matuloy yung pamamanhikan. Ang ginawa ng dato is
yung kapatid na lang yung ano, yung binuya doon sa lalaki. Mabuti na lang yung ate niya pumayag. So, makikita mo muna, kung nakikita natin doon sa video, parang nahihiya pa nga yung ano, yung ate niya kasi umakbay nga po yung lalaki, no, eh, tinanggal niya yung ano, yung kamay. So, totoo pala talagang buya talaga yun kasi hindi niya talaga ano, kilala pa yung lalaki. Parang nahihiya pa siya. Kasi mas matanda pa rin yung ano, yung lalaki kaysa doon sa babae. So, yun pala yung mga tradisyon. So, yun na nga nangyari. Parang isasama ata nila ni Sir Paul si ano, si Langga kasi ano, yung nag-ano yung mama ni Langga para maiwas siya doon. Ano, kasi sinabihan ni Sir Paul na wag magpaligaw. Kasi sinagip na nga po niya. So, sinabihan ni Sir Paul nga bawal na magpaligaw si Langga. Yun yung ano, hindi may iwasan sa siguro ng ano mama niya kasi ang dami daw nangliligaw ng bata kaya naisipan ng nanay na ipapadala na lang ni Sir Paul doon sa ano sa kanya. So hindi natin antabayan na natin yung susunod na mangyayari kung dadalhin ba talaga ni Sir Paul yung bata. So so ano ba, mabuti na lang yung may mga ganitong ano si Sir Paul na may mga mission siya doon sa mga katutubi kasi malalaman natin yung mga tradisyon nila kasi iba naman yung mga tradisyon natin kaysa kanila eh. So, mas may matutunan natin yung may matutunan tayong magagandang ano ba, aral sa mga ganoong mga senaryo. So, ang ang swerte ng bata na nakita ni Sir Paul na tulungan pa niya na hindi mag-asawa kasi anong mangyayari sa bata, mag-anak na lang ang mag-anak ng marami. Bata pa yan, 15. So, magkakaroon pa yan ng maraming anak. So, mabuti na lang nandun si Sir Paul, hindi nagatubiling magbigay ng pera para makabili. Kasi yung ano niya na bibili na lang siya ng isang baboy pa para maibigay doon sa ano, sa may pamamanikan sa kasal. Kaya yung baboy is worth of 15,000. Ganun kamahal yung baboy nila. Parang karabaw din. Kamahal yung ano yung baboy. Pero hindi talaga nagkatubili si Sir Paul. Basta mga ganoon. Nagbigay talaga siya. Ganun din nangyari kay Maylin. Mas malaki pa yung naibigay ni Sir Paul doon kay Maylin. So, yun nga po yung ating ano, na talagang hirong-hero talaga si Sir Paul. Kasi hindi siya takot eh. Saka kahit saan siya magpunta, basta marunong ka lang makiusap. So, ganyan yung hinahangaan natin ba na may pag-ano sa mga kabataan, na matulungan. May ano ba sa mga bata na ito may mga opportunity pa tong batang to, pwede pa tong ano, makamit yung mga pangarap nila. Yan yung mga ano, inspirasyon ni Sir Paul na gusto niyang matulungan kaya mga katutubo halos niyang tinutulungan kahit nahihirapan siya kahit anong layo, kahit kumakain na lang sila doon sa ano, doon sa ligid na tabi ng kalsada, sa ilog, kahit saan na lang sila naliligo, kumakain. So, ganoon talaga yung mga ginagawa ni Sir Paul. So, malaking papasalamat natin na nandyan yung ating bumbero na handang tumulong sa mga mahihirap, handang magsakripisyo, handang pigilan kung anong nakakabuti para mailigtas yung isang bata, para hindi maikasal doon sa ano, sa mga taong hindi niya kilala. So, ganun yung ating idolo. Maraming salamat Sir Paul na nandyan ka po lagi. So, antabayan na namin yung part 3 Sir Paul kung ano talaga mangyayari doon sa kasalan. Kung matutuloy ba or hindi yung kasal. So, kung dadalhin ba ni Sir Paul yung bata doon sa ano, PB House para may makasama si Aisa. So, yan po yung antabayan na natin sa part 3 ng pagligtas ni Sir Paul doon sa bata. So, yun lamang po. Maraming salamat mga kababayan.